kasama ni Secretary De Lima? Sa totoo lang po, kaya po ako laging na-elect for 3 times by virtue of secret balloting. Problema po sila kung sino po yung ihaharap palagi pagka may gustong kausapin. Ako po lagi nilang tinutulak. Okay, meron ding picture with yung dating Presidente Pinoy? Hindi po namin siya kasama. Ano po yun, nandun po sa atap po yung parang rooftop o roof deck ng Bucor. Pero nandun din ang Presidente, dating Presidente. Opo, during the presidential visit po. May picture ba kayo doon? Meron po. On your wall? Meron po. Nakasama ka? Hindi po. Sinabi ni Secretary De Lima na you were an agent. Why do you think sinabi niya yon? Hindi ko po malaman eh. Parang gusto niya ako mamatay dun sa building 14 eh. Ibirin nyo, nanonood ho kami. Sinabi niya na asset ako. Ay kung totoo man, bakit niya sasabihin yun? Delikado ho talaga buhay ko. Pero justification niya yun eh. Hindi ko po alam sa kanya Kung bakit niya po iniwan sinabi yan. ka at yung iba, yung Bilibid 19, transfer sa NBI. Uulitin ko po, Your Honor. Kung ako po ang masusunod, kung ako ang tatanungin, na tama ba na maglista ako ng mga pangalan at ilipat sila at ma-identify na ako. Hindi po ba parang katangahan yan para sa akin? So, nung nag-raid, nung December 16, 2014, anong posisyon mo nun? Nag-resign po ako. So, anong posisyon mo? Wala po. Nanatili po akong spokesperson ng Sige-Sige Komando, pero as head ng Presidio side, as spokesperson, hindi na po. Sino-sino yung Bilibid 19? Sabi mo, walang gang leader na Wala po. transfer. Matagal na po silang natanggal as gang commander. Wala pong nasama na gang commander nung panahon na yan. Makikita Sino-sino niyo po sa records. yung transfer na Mga 19? former gang commanders po sila na So, umalis gang na. commanders pa rin. Parang Former. may influence din. Former po. Would you say yung 19 na transfer, kasalukuyang engaged pa rin in drug trade? Yes, Your Honor. So, yung 19 na transfer sa NBI, mga ano din yon, malalaking Yes, Your drug Honor. traders. Yes, Your Honor. Okay. Nung nag-raid, Yes, Your Honor. nasaan ka nun? Nakabihis po ako, may dalang bag. Hinihintay ko po yung raiding team. At willing ako sumama, Your Honor. So, can you describe ano talaga nangyari during that raid? Sino-sino mga pumasok? Saan sila pumunta? Anong mga nakuha? Dahil po mataas yung wall nung pinaglalagyan nung tinutulugan ko, nakikita ko na lang po na pumapasok yung mga operatiba. Pero hindi ko na po nakita precisely kung ano yung ginawa nila na pumasok sila. Kasi 10 hectares po ang maximum. Hindi ka pinasok? Hindi po. Walang kinuha from you? Wala po. Bakit hindi ka pinasok? Hindi ko po alam, Your Honor. Sino-sinong pinasok? Yan, Bilibid 19 po. Yung Bilibid 19 lang. Yes, Your Honor. Pero hindi ikaw. Hindi po, Your Honor. Ngunit alam ni Junel Sanchez na ikaw rin, you were engaged in the drug trade. Ina-admit ko po that Alam yan ni Junel Sanchez. presumably, yes, Your Honor. At alam din yan ni Secretary De Lima. Maybe, Your Honor. Hindi ba sinabi mo, nag-uusap kayo 8 to 12 times? Yes, Your Honor. At in those occasions, yung tinatanong niya sa'yo, bakit kayo mga commander pinoprotektahan ang mga drug lords? Ito bang sinasabi niya? Yes, Your Honor. Hindi ka ba nagtaka? Alam naman pala niya na yung binibigay, di ba nagbigay ka ng 2 million? Yes. Personally. Of the 10 million na binigay mo sa kanya, yung 2 million talagang binigay mo. Sabi niya, During that iiwan time, mo Your lang Honor. yan dyan. Yes, Your Honor. Okay, so hindi ka ba nagtaka? Mukha yatang hindi yung inconsistent yata. Ba't siya pinapagalitan kayo at pinoprotektahan yung drug lords? Samantala, masasabi mo ba na yung 2 million na binigay mo, talagang galing naman yun talaga sa drug trade? Yes, Your Honor. Would you say that alam niya na yung 2 million na binigay mo sa kanya, galing sa drug Yes, trade? Your Honor. So alam niya. Yes, Your Honor. So inconsistent yung sinasabi niya. Siya po ang inconsistent kasi may media po nung times na pinagagalitan niya kami. So may nakikinig na media. Marami po media, ganyan karami ho eh. Ganun ba? Okay. So ganun ka inconsistent, parang moro-moro. Maybe, Your Honor. Siguro pareho sa drug raid noon na nangyari nung December 16, 2014. Maybe, Your Honor. Na parang moro-moro din. Yun po kasi ang pinagtataka ko. Dahil matagal na po ako nakakulong eh. Sabi ko, very unusual. Napapasukin lahat yung bawal. Meron pong price list eh. 20,000 aircon, 15,000 motor, 100,000 yung golf cart. Parang pupuntahan ka lang, order ka lang, papasok nung times na yun. Mga 3 to 4 months before the raid. Kaya sabi ko, magre-resign ako. May naaamoy akong kakaiba rito.
That was the time na nag-resign ka? Opo, dahil ayokong masawsaw dun sa problema eh. Kasi nung naglabasan na ho yung problema ngayon, lahat ho ng mga request ng mga taong nagpasok na kung ano-ano, nilabas po sa media eh. Anong narinig mo right after the raid? Ano-ano ang nakuha? Meron ka bang idea kung magkano talaga ang nakuha sa raid na yon? Insider information. May semblance of truth po yung sinasabi ni Arile, ni Witness Arile, na more or less mga 200 to 300 million po. Kasi sa isang high-profile inmate yan na Chinese, hindi ka na magtaka kung may 10 to 20 million sa kubol niya. Okay, this is my last question, Mr. Chair. This is really yung ginagawa namin dito is really in aid of legislation. Yes, Your Honor. Nabanggit na nga ito sa kasamahan ko. Ngayon, if you really want changes, Yes, Your Honor. masasabi mo ba na yung existing law, hindi makakagawa niyan? Na kailangan ng bagong, as you said, bagong legislation. Facility po ang bagong kailangan. Facility. In other words, infrastructure Yes, Your Honor. at saka proseso. And good governance, Your Honor. Yes, of course. So, tatanungin kita, sa practice ngayon, na these 14,000 inmates are divided into gangs, hindi po ba? Yes, Your Honor. So, may bawat may Sputnik, may Sige-Sige, Yes, may Your Honor. Batang Bisaya, Ilocano. Kung magkakaroon tayo ng bagong legislation and infrastructure na kayo'y bibigyan talaga ng nakatuon na cell with its own facility, siguro sa loob, at saka yung pag-aano ng mga contraband items ay gagawan ng stricter process na hindi makakapasok. Hindi Yes, Your sa pinapapasok na lang dahil nagnenegosyohan na nga. Apo. Sa tingin mo ba, magandang ituloy itong practice na gang? Yung gang po kasi parang naging way para maka-sustain yung pamumuhay ng mga tao dyan sa loob. Kung wala po silang pangangailangan siguro, yung mga basic needs nila, baka hindi na rin kailanganin yung gang. Kasi ang nangyayari ko ngayon, sa tingin ko, itong even prison authorities nagiging very dependent na magkakaroon ng peace and order, even a peaceful atmosphere sa loob, they're very dependent on the mayores and even the commander because of these gangs. Somehow, Your Honor. So if we will come up and craft with proper legislation na makakaroon tayo ng proper facility with Yes, the Your Honor. proper infrastructure and proper rules and regulations, sa tingin mo, dapat i-disband itong mga gangs na to? Yes, sir. Yes, Your Honor. But together with good reformation program, Your Honor. Yes, okay. Thank you. Thank you, Your Honor. Mr. Chair. We now we now recognize Congressman Fortun. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Sebastian, tanong ko lang, sabi nyo kasi, yung pagpapalusot ng mga kontrabando papunta sa loob ng ng New Bilibid Prison ay Yes, Your Honor. hindi nyo na kailangan kumonekta pa sa mga malalaking opisyal. May times na kailangan po, may times na hindi. Anong mga pagkakataon na hindi na kailangan kumonekta pa sa mga malalaking opisyal? Kung halimbawa, kung cellphone, hindi na po kailangan makipag-usap sa direktor kung cellphone lang yung papasok ninyo. Yung pagpapasok po ng mga droga, Hindi rin po. yung ibang mga kontrabando. So kung halimbawa, concert, hindi po pwedeng di alam ng direktor yan. So maraming pagkakataon na pumapasok ang mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison na hindi alam ng Bucor Chief, May pagkakataon po siguro, sir. hindi alam ng Superintendent, Yes, Your Honor. hindi alam ng DOJ Secretary. Yes, Your Honor. Pero itong mga, halimbawa concert, tatlong trucks na pumapasok doon, maari bang hindi alam ng mga opisyal ito? Parang imposible na pong hindi nila alam. Okay. So sa ibang mga pagkakataon, yung mga palusot ni Herbert Colanco at ng ibang mga inmates ay maaring hindi rin alam ng mga opisyal na malalaki. Maybe, Your Honor. Tanong ko rin po, sino po si alias McCoy? Narinig ko po yan, Your Honor, kay Hans Tan, na isa rin po witness dito sa DOJ. Si alias McCoy, allegedly, no? Yan daw yung bagong boyfriend ni ma'am. Hindi nyo personally kilala si alias McCoy? Narinig ko lang po kay Hans Tan. Ang sabi kasi ni Noel Martinez, pinalitan daw si Junel Sanchez bilang kolektor mula sa mga pera sa loob ng New Bilibid mula sa inyo. At ang pumalit ay si alias McCoy. At kayo daw ang nagkwento kay Noel Martinez na si alias McCoy na ang bagong kolektor mula sa loob. Hindi po totoo yan. Narinig na lang po nila yung kwento tungkol kay McCoy sa Building 14. So ibig sabihin, nagsisinungaling po si
Noel Martinez, yan sinasabi ninyo? Particular po dyan sa sinasabi niyang yan, opo, Your Honor. Yung po binibigay ninyo kay Junel Sanchez, saan po nagagaling yon? Sa drugs din po, Your Honor. Mula sa sarili niyong transaksyon. Yes, Your Honor. Ang sabi kasi ng ibang mga testigo, nag-aabot daw sila sa inyo ng kanilang kita sa transaksyon at yun ang inaabot ninyo kay Junel Sanchez. Hindi, Your Honor. Hindi po totoo yan. Tanong ko lang po, medyo nakaka-intriga lang. Sino po itong mga ninja cops? Yan po yung mga nataguriang pulis na nabanggit ng ating Pangulo at ng ating PNP Chief na kung saan kapag nakahuli sila ng malaking quantity ng droga, imbis na sunugin or imbis na isurrender, 300 kilos, makikita nyo ipipresenta 30 kilos, yung 270 pagkaparti-partihan para ibenta muli sa publiko. And by that time, hindi na pwedeng huliin dahil pulis na yung nagbebenta. Ito po talaga ang dahilan kung bakit lumaganap ang droga sa Pilipinas. Do you have names in particular, Mr. Sebastian, kung sino-sino itong mga ninja cops na ito? I'm willing to do some researches, sir, at ibibigay ko po sa Department of Justice Secretary. Your Honor, sana hindi muna tumakbo. Please make it of record that the witness signified his willingness to submit a list of the names of these ninja cops to the Honorable Secretary. Isang tanong lang din po. Yung pong sweetie na wrong send sa inyo, nakasave pa po ba sa cellphone ninyo? I'm sorry, Your Honor, dinestroy ko na po yung phone ko before matransfer ko sa Building 14. Okay. Mahaba-haba pa naman itong time ko, no? Mr. Sebastian, medyo naguguluhan lang ako kasi ang kondisyon natin sa mga immunity na binibigay sa ating mga testigo ay magsabi sila ng katotohanan lamang at pawang katotohanan lamang. Ang medyo ganting problema dito, there are no statements by other witnesses that you deny. At parang lumalabas ngayon kung sino ngayon ang paniniwalaan namin. And we cannot be selective, no? We cannot like believe some of what you say and discount some of what you say. And sabihin din namin doon sa ibang testigo, hindi namin paniniwalaan yung ibang sinabi nyo, yung iilan lang. No? So, how does the committee now appreciate itong mga testimonyang hindi nagkakatugma-tugma? Lumalabas kasi na halos kalamihan, sinasabi, kayo po ang nag-udyok sa kanila na magpalaganap ng droga sa loob, but you are denying it. Your Honor, pwede po siguro natin i-confirm sa intelligence community ng PNP kung yung mga taong nagsasalita na yan, inutusan ko lang magtinda ng droga. You can confirm with them na bago pa ako dumating ng 2009, mga made na drug lords na yung mga yan. Okay. Isa pa, Mr. Sebastian. Sabi ni Mr. Ablen, nagpatawag daw si Mr. Ragos, si Deputy Director Ragos sa kanya, Yes, ng Your Honor. 17 inmates para kolektahan ng tara of 100,000 pesos each every week. And among the 17, no, of the 17 inmates na ito, kasama po kayo sa pinatawag. Totoo ba ito? Yes, Your Honor. At nagbibigay kayo ng 100,000 pesos every week. Not that time, Your Honor. Nagbigay ako sa kanya once through my friend. Ayoko na pumanggitin yung pangalan. Pero hindi po sa loob ng opisina ng Bucor. 100,000 po. Once lang kayo nagbigay. Yes, Your Honor. Bago siya umalis. But Ablen is saying that all the 17 have complied with this collection of tara of 100,000 pesos each for about 3 or 4 weeks. Hindi ko po nakita yan, Your Honor. Okay. Huli na lang na katanungan, Mr. Sebastian. Nagtataka lang ako. Halos lahat ng inmates na natin na nandito para magbigay ng kanilang mga testimonya ay sumailalim, no, sa Department of Justice. May I just know why it seemed that in the beginning you refused to cooperate with the Department of Justice? Actually, hindi po totoo yan. Nabanggit ko po rito sa sinumpang salaysay ko na a week after nung pagkupo ni Presidente Duterte, nakatanggap po ng tawag ang aking may bahay galing sa isang dating Bucor employee at tinatanong ako kung gusto ko raw bang makipagtulungan sa bagong administrasyon tungkol sa pagbibigay ng lahat ng aking nalalaman tungkol sa kalakaran ng droga sa Bilibid. At agad ko po itong sinangayunan. After 2 weeks, pinasyalan po ako ni Solicitors General Calida. Actually, hindi lang po tungkol sa droga ang binigay kong papel sa kanya. Nagbigay din po ako tungkol dyan sa anomalya tungkol sa pagkain o dyan sa mess, dyan sa Bilibid. Kasi napansin ko, kapag pinakilaman mo yung time na yun, yung mess o si Mang Kiko, talagang matatanggal ka as director.
Mr. Chairman, huli ang tanong na lang talaga. Nakalimutan ko lang. Sabi niyo kasi, Mr. Sebastian,